Uy, mga minamahal, grabe na 'to. Below the belt na 'to. Uy, to be honest, ayoko ng fake news, kasi hindi tayo promotor niyan. Kaya ko lang naman 'to kino-content, just, an awareness kasi may mga taong hindi alam yung meaning ng satire, 'di ba? So ngayon, although kahit meron tayong hate, ng slight, ng a little bit, dito kay Katonying, pero wag naman tayong umabot sa punto na yung relihiyon niya, yung negosyo niya, ay sisirain ang reputation. Kasi hindi gano'n ang Pilipino, 'di ba? Eh, kasi paano ba naman kasi, mga minamahal? Ay naku, wala lang talaga akong ubo ngayon. Nakakatawa din kasi naman 'tong post na 'to. Biruin niyo, nakalagay dito, Filipino journalist Katonying offers dinuguan in his restaurant. Sorry. Pero dito sa ilalim, meron nakalagay, note, this is a work of satire. So, meaning, satire lang po yan. Eh, madaming Pinoy kasi, mga minamahal ang ang hindi nabasa kasi sobrang liit lang, 'di ba? Na note, this is satire. Sobrang liit lang ng word na satire. Kaya actually, kahit nga din ako, muntikan na akong mapa-visit dito nga po sa ano niya, sa restaurant niya. Buti na lang meron tayong kaibigan na nag-send ng menu. And sabi ko, totoo ba to? Kasi hindi ko nakita yung salitang work satire Tinanong ko sa kaibigan ko, totoo ba to? Di ba nakakain ka na dito? Sabi niya, Mima, hindi yan totoo, fake news yan. Tapos, eventually, nakita ko, tinignan ko ulit yung post. Ay, this is a work of satire. Ewan ko kung basher to ni Katonying. Mapapatiwalag ka sa sarap. Grabe. Ito pala, mga minamahal, yung kanyang binibenta. So, wala naman po diyang tinuguan, 'di ba? So, kasi ganito, to be honest, kung totoo man 'yan, pagpalagay na lang natin, bawal 'yan kasi 'di ba, INC itong si Katonying. So, parang nilalabag niya mismo ang paniniwala ng simbahan nila. Kung nagtitinda siya ng Betamax. Betamax ba 'yan? Mga minamahal. Ano ba 'tong tinitinda niya? Betamax ba 'to? Di ko alam kung anong tawag dito Dinuguan, basta parang Betamax. O, Katonying Betamax, tapos classic dinuguan. Ito na nga, Betamax nga. Diba? So, parang nilabag niya yung utos, diba? Yung sinusunod dyan sa kanilang tuntunan, alinsunod, sa kanilang relihiyon. Diba? May presyo pa nga yung litrato. Tapos, nakangiti pa si Katonying habang hawak ang logo ng ng resto niya. Pero, mga minamahal, hindi to biro dahil masama ang magpakalat ng fake news. Nung nakita ko tong post na to, unang reaction ko, natawa ako. Like, totoo ba to? For real? 'Di ba? Ngunit nung nalaman ko na fake news, agad naman akong magko-content kasi naging viral and parang pangit to sa reputation ni Katonying tapos sa INC. Parang 'di ba, ang nangyari, nabastos pa yung negosyo at yung pangalan ni Katonying. So ngayon, dinidepensahan natin si Katonying dito nga po sa mga basher. So dalawang araw lang tapos libo-libo na yung share, Tapos may caption pa, mapapawalang sala ka sa sarap. May emoji pa. Parang totoo yung 'di ba, yung post. Pero kung mapapansin niyo, kagaya ng sinabi ko sa inyo, diyan sa ilalim nakalagay work satire. Oo. So, ang problema kasi, hindi yan agad-agad na nababasa ng ating mga karamihang netizen. Dapat yung post na yan, pina-fact check. Actually, hindi na yan kailangan i-fact check kasi may nakalagay naman na work of satire, diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, bago tayo maniwala sa isang post, 'di ba, as a content creator, alamin din natin kung totoo ba ang pino-post or ang sinasabi. Diba? Kasi, katulad nito, diba? Work of satire, tas pinaniwalaan, na-bash
itong si Katunying na nagbebenta daw ng ng dinuguan. Pero yung totoo niyang binebenta, makikita naman din natin dyan, yan sa nakalagay dyan, di ba? Lechong kawali, pork barbecue, pork sisig, classic pork kare-kare, lechon belly. Wala namang dinuguan, di ba? Wala namang classic dinuguan, walang Betamax. So, hindi po tiwalag itong ginawa ni ni Katunying. So, may mga bago din siyang dishes, gaya ng adobo flakes burger at pork sisig. Pero wala talaga tayong nakitang dinuguan. Ibig sabihin, yung kumakalat na larawan, AI or edited, di ba? Tsaka satire lang naman. So mga kababayan, fake news po yung post na kumakalat galing sa isang satire page. Ibig sabihin, gawa-gawa lang. Baka nagpapatawa lang. Pero napatawa nyo kami, kung ano man yan. Napatawa nyo kami kahit papaano. Hindi yan totoong balita. Mukha lang totoo dahil nga madaming natawa at nag-share. Pero sa totoo lang, marami ding naloko sa ganyang post. So, lesson learned lang natin dito. Kahit maliit lang, dapat maglagay ng disclaimer. Kailangan pa din niyang basahin. 'Di ba? Kasi sa panahon ngayon, kahit joke lang, pwedeng masira ang pangalan ng isang tao. Isipin nyo sa isang simpleng edit lang, biglang nagkaroon ng issue itong si Katunying. So, yung iba, nagalit dito kay Katunying, yung iba natawa, yung iba, ang ending na parang, itong si Katunying, tiwalag to Kaya, let's be real mga minamahal, na Pilipino sa Pilipino tayo, pero hindi dapat nagiging way na yung maging crab mentality tayo. Kaya mga minamahal, wag tayong basta-basta maniniwala. Tayo din mismo na nagtitingin or nakakakita ng post, tingnan muna natin kung satire ba yan or hindi. Lalo na kung online. Kasi, iba yung labanan sa SOCMED ngayon Lalo pat may halong pangalan at relihiyon itong si Katunying. Kaya huwag tayong maging parte, diba, ng pagpapakalat ng fake news or ng kahit ano pa bang disinformation or kasinungalingan. Kung may mga nakita tayong mga ganitong klaseng post, please, i-verify muna natin. Kasi kawawa naman yung tao. Diba? Madaling maapektuhan yung kanyang negosyo, 'di ba? Baka masira pa yung image ng ng relihiyon nila, 'di ba? So, mapapaisip ka lang din, ano ba yung purpose ng taong 'to? Well, unang-una, siguro maybe may galit to kay Katunying. Pero nakalagay din naman kasi disclaimer na this is a satire video. Pero anyway, mga minamahal, instead of mag-away-away yung mga diyan, what if kumain na lang tayo? Yeah. Doon nga po sa mismong cafe, restaurant ni Katunying. And we need to enjoy the foods, the vibes, diba? Yung area, diba? Just to chill and relax, diba? Instead na magpakalat ng fake news, puntahan nyo na lang at kumain kayo doon. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, yeah, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget, mga minamahal, to click the subscribe. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat po at ingat, mga kababayan.